What's up guys? Welcome back to my YouTube channel. This is Cecile. Ang topic natin ngayon ang anxiety at ang muscle tension. Okay guys, ano yung connection ng muscle tension sa anxiety natin? Ang mga taong may anxiety guys, of course, nagkakaroon sila ng mga muscle tension kasi usually tayo, we are full of stress. Tayo sa mga taong may anxiety, nagkakaroon ng stress. Stress sa mga physical symptoms na nararanasan natin. Stress sa mga kung ano pang mangyayari, kung ano pang mararamdaman nating mga physical symptoms tomorrow o sa mga susunod pang araw. Stress tayo dahil sa yung body natin ay parang hindi siya normal kumpara sa mga taong walang anxiety. So tayo guys, nagkakaroon tayo ng muscle tension. Ano ba yung mga muscle tension karamihan na nararanasan ng mga anxiety? May anxiety. Karamihan guys, nakakaranas tayo ng, ako sa totoo lang, nakaranas ako ng mga stiffness, dito sa balikat, sa liig, sa likod, pati dito sa ano guys, pati dito sa ulo. Yung mga muscles natin, pati sa kamay, yung mga muscles natin guys, kumbaga sa ano, napapagod siya. So, dahil sa anxious tayo, dahil sa stress tayo sa mga nararamdaman nating mga physical symptoms, yung mga muscles natin napapagod siya. So, nagkakaroon tayo ng mga muscle tension. Kung hindi nyo natanong guys, matatanong sa akin. Ako talaga, nakaranas ako ng mga muscle tension big time. Halos dati, nagpapahilot pa ako, nagpapamasahe ako. And then after a while, babalik siya. Ano ba yung mga activities ko? Sabi ko pag minsan, siguro, kasi active ako, nagsusumba ako, nag-exercise ako, sumasayaw ako ng ballroom. So minsan sabi ko, nakukuha ko yata sa pagsasayaw. So nung wala pa akong anxiety, hindi ko pa alam na may anxiety ako. Dati, sabi ko mag-relax muna ako kasi baka sobrang exercise or baka nakuha ko sa pagsasayaw. But eventually, nung nararanasan ko na yung anxiety, sa tuwing magkakaroon ako ng anxiety guys, yung muscle ko sumasakit talaga. Especially dito sa neck and dito sa shoulder, back. Yan, may mga tension siya, may mga muscle tension sa iba-ibang part. Minsan sa left, mamaya sa right naman. Kumbaga ano siya, yung muscles natin nagre-response doon sa pagkakaroon natin ng stress dahil sa mga physical symptoms ng anxiety. So, bakit nararanasan nyo ng mga may anxiety? Kasi guys, tayo sa sobrang stress natin, stress sa lahat ng nararamdaman natin sa katawan, yung muscle natin, instead na gagamitin natin siya, napupunta siya sa lakas mo sa pag-iisip. Kasi nai-stress nai-stress ang isang may anxiety. Nai-stress siya sa mga physical symptoms. Yung stress na nararamdaman natin ng mga may anxiety ay mataas. Mataas yung level ng stress. Kaya guys, kayo guys, sa mga may mga muscle tension, kailangan natin magkaroon ng exercise, yung regular exercise. To be honest with you guys, nakatulong sa akin talaga sa recovery ko ng anxiety is yung pag-exercise. One of my exercise is yung pagsasayaw. Nagsusumba ako, even nasa bahay ako, or active ako magsumba. Actually, morning, night dati ako ginagawa yun. Pumupunta ako sa gym, sa community zumba, and then nagbo-ballroom ako at the same time. Kasi dati ko nang ginagawa yun noon pa, since nung nasa 20s pa lang ako, yung pagsasayaw ko ng ballroom. Kaya kahit na nagkaroon ako ng anxiety guys, hindi ko pa rin siya tinigil. Pero nung time na nagkaroon ako ng mga paghihilo, matinding paghilo, hindi ko nagagawa yun dati. Kasi sa sobrang takot ko, parang ayoko na siyang gawin dati. Pero nung nasanay na yung katawan ko, tinanggap ko na may anxiety ako, bumalik ako sa dating routine ko. Kasi yun yung nakatulong sa akin para unti-unti akong makarecover. I'm not gonna say po na fully recover ako kasi may mga symptoms pa rin siya sometimes pag mayroon na anxiety ako. But yung exercise talaga guys, yung pagsasayaw or any type of exercise, yung nakatulong talaga sa akin. And one thing you can also do guys, yung pwede nyong gawin also is yung stretching sa bahay. You can do some stretching, you can go for a walk, pwede kayong mag-walk with, especially in the morning guys,
sa mga may asawa dyan or mga kaibigan, you can join in a group or you can go for a walk with your loved ones also. And then, pwede nyo gawin yung mga stretching. May mga, ano, guys, sa YouTube, yung mga paraan ng mga stretching na pwede nyong gawin sa bahay para yung mga muscles natin, unti-unti nating ma-exercise at hindi siya kumbaga, hindi mag-lock. Kasi lalong sasakit guys pagka lalo nating itinutulog, hindi natin nagagamit yung muscles natin. Pero sa akin guys, from my experience kasi, pag too much din yung workout or too much din yung exercise, tumatas yung cortisol ko. So, yung cortisol natin pag sobrang pagod din naman, hindi rin maganda. So, kailangan light lang. And then, mararamdaman nyo naman kung hanggang saan yung kaya ng katawan nyo. So, ibabalance nyo ngayon. Pero, doon sa mga taong may anxiety guys, na naapektuhan yung mga muscles nila, nagkakaroon sila ng mga muscle tensions, it's better to do some exercise, do some workout, do some stretching, go for a walk, or you can do yung mga light sports, or you can do a lot of stuff sa bahay. So, para yung muscles natin na i-exercise, hindi siya, and then yung concentration din natin guys, hindi siya nakapokus dun sa mga physical symptoms na nararamdaman ng mga may anxiety. Kasi minsan guys, wag wala kang ginagawa, yung focus mo ay may mararamdaman na naman ako dito, may masakit na naman doon. So, ang nangyayari guys, nakapokus ka doon sa anxiety mo or doon sa mga physical symptoms ng anxiety. So, pag may ginagawa ka, nag-exercise ka, nare-relax ka, nare-relax yung isip mo, and then, napupunta yung concentration mo doon sa exercise na magiging masaya ka, matutuwa ka, magkakaroon ka ng happiness kasi na-exercise ka. Instead of ikaw nakaupo ka lang or nakahiga ka lang, iniisip mo yung anxiety mo. So, it's better to do something na medyo re-relax yung isip mo. At the same time, yung katawan mo rin ay ma-exercise ka. And then, yung muscles mo, hindi siya mai-stiff at hindi mo siya, yung muscles hindi tatagal yung yung sakit. Kasi guys, naranasan ko dati, nung mga unang atake sa akin ng anxiety, yung muscle tension ko guys, hindi natatanggal. Actually, dumaan pa ako sa mga physical therapy. In-upload ko ito sa YouTube ko yung mga physical therapy. Dumaan ako sa mga physical therapist guys. Nagbayad ako ng mahal para lang ma-relax ako. Dumaan pa ako guys sa sa lahat ng mga procedures sa back, sa neck, ganyan, para ma-relax ako. Actually, yung cardiologist ko dati sabi sa akin, may mga muscle tension po kayo dyan. You have to go for yung massage daw. Nagpapamasaya ako dati guys, actually twice a month or minsan once a week pa dati nung matindi yung muscle tension ko. But eventually, naaaral ko na siya guys kung paano i-avoid yung pagtumataas na yung stress ko. So, I hope guys nakapulot kayo ng aral sa mga taong nagkakaroon ng muscle tension, sa mga taong may anxiety, na mataas ang muscle tension nila. Sana guys nakapulot kayo ng aral, and I hope to see you again sa next video. Bye!